Hello guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni Ma'am Evelyn Bagtas. So, sabi ni Ma'am Evelyn dito, sabi niya, good PM, ask ko lang po, nag-unfit po ako sa medical. Pinagbabayad nila ako sa medical bago ibigay ang passport ko. Sana po matulungan niyo ako. Salamat. Okay, Ma'am, ang maitutulong ko lang ay advice lang to sa'yo. And paalala lang na yung mga sagot ko dito ay base sa aking pagsisearch at saka base sa aking experience. So, hindi po ako nagtatrabaho sa DFA or hindi po ako nagtatrabaho sa government or hindi rin po ako lawyer, okay? So, basahin ko lang yung katanungan ni Ma'am Evelyn. Sabi niya, good PM, ask ko lang po na nag-unfit po ako sa medical. Pinagbabayad nila ako sa medical bago ibigay ang passport ko. Sana po matulungan niyo ako. Salamat. Okay, Ma'am Evelyn Bagtas. Unang-una, ang agency ay is a business. So, kung merong nagastos yung agency mo sa'yo, sila nagbayad ng medical mo, karapatan nila na singilin sa'yo yung nagastos nila. Pero wala po silang karapatan na i-hold yan or gawin nilang hostage yung passport nyo. Para mabayaran lamang sila sa nagastos nila sa inyo. Kung wala po kayong pangbayad ng ura-urada sa kanila, pwede kayong magbigay ng promissory note, written na promissory note, tapos sabihin mo sa kanila kung kailan mo sila babayaran kapag nagka-sahod ka na. Pero against the law po na i-hold nila yan at ipatupos sa iyo yung passport mo. So, ang pwede mong gawin, kung malapit ka sa munisipyo, pwede ka magpagawa ng affidavit letter sa lawyer, PAW lawyer kasi libre, diba? Pero kung malayo ka, pwede naman na dumiretso ka na sa DMW, doon mo i-complain yung agency mo. Kasi against the law po, yung ginagawa nila na i-hold or papatabos nila yung passport mo. Pwede mo banggitin sa kanila yung Act number 11983, passport, about sa passport to ha, passport law. So, sabi dito, ang pumirma nito may bagong law na pinirmahan yung presidente ng Pilipinas. So, ang sabi dito, basahin ko RA 11983 enumerates the prohibition and penalties relating to forgery, withholding, and improper use of passport and other travel documents, as well as unfair and discriminatory practices committed by DFA officers. Garoffi said, any person or entity without legal authority who confiscate, retains, or withholds any passport issued by the DFA shall face imprisonment of not less than 12 years and shall pay a fine of not less than 1 million but not more than 2 million. So, kahit ito na lang yung banggitin mo, ma'am, yung RA 11983, pabasa mo na lang yan sa kanila. So, alam ng agency mo na against the law po yung ginagawa nila kasi imposible naman na wala silang alam. Negosyante yan sila. So, alam nila po yan. So, kung ako sa'yo, ma'am, pwede ka mag-file ng complaint sa police or sabihin mo dyan sa kung sino humawak ng passport mo, sige, magko-complain na lang ako or mag-file na lang ako ng complaint. Pero kung ayaw mo ng ganyan, kasi nga magti-take time yan, di ba? So, pwede naman dumiretso ka na sa DMW. Doon ka humingi ng tulong sa kanila para makuha mo yung passport mo. And then, ano pa ba? Basta unang-unang gawin mo ay sabihin mo muna dyan sa kung sino yung humahawak ng passport mo, ipaalam mo muna. Tapos kailangan kung mag-complain ka ha, kung mag-complain ka, kailangan kompleto yung mga evidence mo na sila nga yung may hawak ng passport mo. Pero against the law talaga yung ginagawa nila na i-hold nila or ipatubos nila sa'yo yung passport mo sa kadahilanan na bayaran or sisingilin ka lang nila sa medical na nagastos nila. Hindi naman ganun kalaki yung halaga ng medical nyo. Okay, ma'am, sana nasagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pa ibang katanungan, just comment below lang dito sa aking video. See you. Have a good day. Bye-bye.